Konnichiwa buddies, this is Chris Sniper. Once again, nandito tayo sa actual remapping sa isang area dito lang sa Manolo, Mindanao. Okay. So ang area na ito ay Japanese camp dati, proven, then may mga na-recover na sa perimeter. Then itong area na to is mayroong lost map. So ang may-ari, swerte sila kasi private property nila. Sikreto na lang natin ang mga pangalan. Pero ang dinadala natin dito ngayon, dito mga tropa natin, ito yung tinatawag natin na Team Kazay. Bansay Team Kazay! Bansay! The word Kazay means wealth. Or sinasabi natin mga kayamanan dito sa mundo. Okay? Sali na yan yung mga gold bar. Yan. So Kazay means good fortune. Kasi wealth. Okay? So salamat kami sa team dito. Sarap yung ano namin, pagkain. Gusto yung manok. Okay, salamat kayo. Bro, kuya, sa lahat na. Sa mag-arrange ng schedule ni Black Phantom. So, pag mag-arrange, tamagin lang kay Black Phantom. Kasi busy ako sa live. So, salamat Brother Carl sa Black Fox, yung videographer natin. Okay? Anyway, shoutout kay Mami Sniper. Mami Sniper, ingat kayo dyan palagi. Love you. Ngayon ang signal dito. Okay. Salamat. Bansay! So patuloy tayo. Unahin natin itong mga shoutout para diretso-diretso tayo. Shoutout kay Kin Anok sa San Isidro Lipa. Kumusta bro? Kin Anok, San Isidro Lipa. Kay Christopher Rapanan Murillo. Brother Christopher Rapanan Murillo, kumusta? Ingat sa operasyon. Kay si Rich Pink Phantom, Bansay. Black Fox, in the mix. Then sa Team Ilaya, Hitman. Kumusta? Si Hitman sa Team Ilaya. Then shoutout sa Trail Master, Bansay Trail Master. Then Brother Dan Rats. Then Team KMX kay Dr. Tuti. Tuti, Doktor. Kumusta? Salamat sa mga gamit na pinagamit sa amin. Okay? Bansay. Sa lahat ng subscriber, maraming salamat sa panonood sa mga videos natin. Pasensya na, hindi kami masyadong makablog kasi minsan sa site, lalo na pag tag-ulan, hindi kami maka-vlog. Inuuna namin na ma-remap din maka-test dig. So ngayon medyo may free time tayo kaya naka-vlog. Then shout out kay paring John D. Nakara. Salamat pre sa mga insights. Ingat palagi dyan sa Davao. Kita kay Soner. Okay. So diretso na tayo buddies. Ang area na to, nakita muna natin yan. Bundok yan dyan. Okay? Sa kabila, sapa. Ang sapa na to, didiritso doon. May sapa din sa gilid, Y river na yan. Nag-liter Y na. Okay? Hindi ito maubusan ng tubig. Ang tubig na ito. Nag-liter Y na ang river. Okay? So isa itong prone sa imperial site. Yun talagang imperial site. Dahil maraming nakikita na dito at nakikita. So ang unahin natin ngayon, papakita namin ang marker na to. Tingnan natin ito. Tinatawag natin ito na BBM or Big Boulder Marker. Kung pansinin nyo, dito lang yung water element dito, ito. Yan. Kurba yan. Water ang meaning yan. Tubig. Okay? Sa harap niya is flat. Flat na siya. Then, mayroon siyang portion na didiretso sa baba. Kasi yung palad mo. Okay? May hole dito, isa. Cutted yan. Tingnan yung cutting. Saka yung cutting dito. Parallel na siya. Ganyan. Ibig sabihin, nakaslope ang area na to. Tingnan naman natin, slope type yan. Yung sapa doon. Gamit tayo ng compass. Ito na base point natin. From this stone, yan. So 180 degrees papunta doon. Pabalik dito, back azimuth is code 1 o due north. Kaya makita natin tong water element marker dito. Tubig yan.
norte. Doon ang Y na sapa. Sa harap dito, ito na, naka-flat. Okay. Pag kukuha tayo ng norte, yan, 12 piece yan. 12 feet ito, may bato doon na lumalabas yan. Okay? Pero dahil south ang target natin, code 9 tayo, 9 lang galing dito. So 9 ang dig site. Okay. Ngayon, tingnan natin. Ito. Kunin mo ng 12 yung bato na lumabas. 12 lang, 12. Kapol. Kapol. Diba? Kapol. 12 ang sukat niyan. Okay. Yan ang alignment natin na 159, north-south alignment. Bato to bato. Bato talaga ha. Ulitin ko, hindi gagamit ang mga Japanese ng mga buhay na marker. Tulad ng baka, kabayo. Kasi hindi pwede yan. Kung may kabayo man, o may snake, o may bird, bato yan. Ipakita ko sa inyo mamaya. Ito na. So, dyan ang alignment pa lang, 159 sa gitna ng big site. Pero ang relevant dito, itong bato na to, ito siya. Mayroon siyang coordinate na bato din. Bato lang, yan o. Tingnan natin to. Bato. Okay. Pag kukumpasan mo yan, ito tinatawag natin na double compass. Yan o, 60 degrees yan. Yan. 60. Baka azimuth niya is 240. Dito. So, given ang dalawang bato. Missing ang isa. Okay. So, nakabase ito sa triangulation. Mamaya ko na-explain yan. Okay. Tingnan muna natin. Okay. Itong bato na to, pag-aapakan ko, straight siya dyan. North-south. Pag kukuha ako ng bearing, yan. 315 degrees, may bato dyan. Flat. Yan. Yan na. Okay. Sa kabila naman, pag kukuha ko ng bearing dito, yan. Yan. Sabi ko, 60 degrees. Diretso itong tatlong bato yung sunod. Okay. Dito. Flat ito. North-south naman alignment ito. May bato din dito na flat. Yan. Okay. Flat din to. Fix to ha, hindi to na move. Sa harap nila, yan. Mag-triangle ka naman. Ito. May bato dito na naka-fix. Ano may guhit? Pointed. So drop. Okay. Pag titingin ako dito, itong gawin kong base. Yan. Diretso na ako sa dig site. Yan. 0 0 siya, 2S. Or code 3. Yan. Dito muna. So back dito, west side. Sa east side dito, andun ang bird marker. Sa kabila ng sapa. Okay, close up to. Yang itim na yan. Yang itim na bato na yan, may ukit yan na ibon. Okay? So, dyan lang muna. Okay. So ibig sabihin, galing sa bato na ito, straight, tatamaan niya yung ibon. Bird marker na inukit sa bato. Hindi yung ibon na lumilipad ha. Okay, diretso na tayo. So, ano mangyari? Pag big site na, dapat 0-0 as makakasin. From flat wall, yan. To big site, maybe. Diyan ang 9. Okay, dito. Tatamaan to. Okay, yan. Thank you. Okay, kita nyo? Saan ang base? Ito. 9 yan. Pag didiretso ka sa isang bato, 12 yan. So, north-south alignment. I-straight ka naman dito, ito na. Paghukay natin, 5x5 para maklirig. This bit pa lang ito, trenching. Ang nangyari, ito ang nakita natin sa ilalim. Ito yung tinatawag natin na hidden trail marker. Dito ang lupa nito. Sinasabi ko tri-stone. Okay? Bakit? Given ang dalawa, sakto sa sukat,
dalawang bato ang nakalabas, ang isa nakatago. So, ibig sabihin, missing length dito, missing stone. So, hindi pa hinuka ito, wala ka talaga makita. Sukatin natin. Equilateral triangle to. 4-4 to. Yan. Sukatin ng 4. 4. Yung sa kabila. Pakita lang 4. Yan. Doon. Yan. 4, sarado. Okay? Ito sa kabila. Yung dalawang given na bato. 4 yan. Okay? Good. Okay. Dito ka, Carl. Tingnan nyo. Triangulation. Mag-triangulate. No? Northern Star. Okay. Parang dyan style na. Northern Star. Salamat po. May triangle ka na nakuha. Dig site pang isa. So ito yung missing. Galing sa bato na to, yun sa isang reference yan. Saka dito, nag-triangle din yan. Ba? No. Ito naman na bato, saka yan. Okay. Saka yung isa na lock dyan, lock point yan, nag-triangle din ito. Okay? Didiretso tayo sa taas. Kunin natin yung bato na reference sa taas. Is west alignment, west side. Nag-formation ng cross ito. Cross pattern. Okay? Triangle with cross. Okay. Perfect cross type ito. Galing dito, yun ang east, west, north, south. Diba? Okay. East, west, north, south. Pero, kung hindi ka tatama sa dig site, hindi mo ito makikita kasi hidden trail niya eh. Tinatago nila ito. Kung makikita lang ito, pag tama ay remapping. So, tingnan nyo naman, perfect yan. Perfect cross. Perfect triangle. Perfect triangle. Then perfect triangle. Ilang triangle? 3. 3 triangle, din isang cross ang makita. Yun naman is, yan. Pag trace natin ng mga tropa natin dito sa Team Kazay, ito nakita. Okay. So, equilateral siya, no? 4 feet, 4 feet, 4 feet. Hidden trail marker. Dalawa STM, surface trail marker. Ito tinatago. Okay. Anong forma niya? Ano? Itong forma niya. Ito yung tinatawag natin na nag-cutting. May V-cut. Yan. V-cut yan. Ito. V-cut talaga yan. Cut. Cut na letter V. May tubig dyan. Ito yung tinatawag natin ng water flow type. Gamay na ng tubig. Water flow type. Okay. Kasi ninyo. No? Para lang siyang bato. Bato talaga. Pero makinis. By cutting. Okay? Then ito talagang cut. So cut talaga. Maybe ito. Ako ka na noibi dyan. Ayan, sarado noibi. Ito na, noibi. Ba? Ang cut niya, noibi. So, sa south mo makikita yan. Perfect noibi niyan. Cut talaga yan. Yung tubig sana. Okay, so ito yung tinatawag natin hidden trail marker. Huh? So, ano pa yung water dito? Itong tinatawag natin na water flow. Kasi north side may water element na dun eh. Tingnan mo. Pag maglagay ako ng tubig, oh, tatagas yan dyan, dyan, oh, parang waterfalls yan. Oh. Tingnan mo yan, takuhan mo yan. Sana tubig, hindi babalik yan kasi nakatap. Dito yan babalik sa gitna. Yan o. Tingnan mo yan. Yan tinatawag natin water flow type yan. Diyan lang yan, lilibot lang yung tubig na yan. Yan. Okay? Yan namang sikreto, bansay. Ito siya, letter D yan. Cut yan. D. Or half bone. Napakasimple, no? Ang lahat may explanation para alam mo. Okay? So kaya ginagawa natin to, pinapakita para may idea naman ang makapanood. So ngayon, nangyari na to, ibig sabihin na nito, direct under. Okay, yan sa remapping. Yan ang pinaka-basic. So tingnan mo, lock yan dyan, naka-wall yan. So bulak-lak pa yan dyan. Okay, naka-wall dito. Don't din, pointed siya dito. Perfect siya, cross type na yan. Cross talaga. Tulad dito, cross talaga siya, di ba? Okay. So ngayon, papakita namin ang detection. Ito muna. Ito tinatawag natin Japanese one. Again, ini detector, basta alam mo lang ang kalidad, alam mo lang gamitin. Walang problema yan, ha? Basta huwag mag-rely sa detector talaga. Pang-checking lang ito ng dimension. Pang-checking ng positive spot.
Kasi pag pinakalat yan ang mga gold na yung sa natural gold, madetect yan eh, gold pa rin yan. Dapat naka-remap. Then dapat may history ang lugar. Primary yun, primary issue, may history. Siya. Ito lang item. So dapat bunutin talaga ang bato na to. Balig na naman to eh. Ganyan lang sa kanil. Ganyan na to. Ganyan ang item. Okay? So dito ang item. Kung mangyari, kunin ng bato, yung direct under. Okay. Depende na anong layout ng hapon. Kung quick deposit hanggang 12 feet. Kung small deposit, 15 to 30. Kung medium, 45 to 65. Ang big load, siyempre, 80 feet, 120, or than that. So ito, simple, maliit lang sa redipo. Sila. Okay. Ganyan ang Japanese one ha. Pag titira ka dito, patakbo yan. Yan siya, makuha mo na kanto. 10 by 10. Okay? Yan, ang Japanese one. Tira ng Japanese pressure. Okay, pag center point na, yan na. Kukuha ka dito, pabalik yan. Angle ka naman, kabila. Ito. Ayan. Okay? Yan ang aura sensor. Ito. Ito yung aura sensor, buddies. Laruhin lang natin, hindi kami kabinta. Kung gusto mo yung makuan, kay Kimso Takida. Kaya Tool Kimso, maka-purchase kayo pwede. Ang daming nagkuhan sa amin na message na magkano. Hindi kami nakita. Ito siya yung aura sensor, no? Ito yung handle, ito yung sensor. May balat to na gold. Yan siya. Okay. So shout out kay Sir Tuti. Dr. Toteng. Dr. Tuti, oh. Yan. Filmek. 54 carats yan. So ipasok natin dito sa loob. Same pa rin ang Japanese one. Okay. So pasok mo yan, lock. Okay? Lock mo din ang sensor sa handle. Ayan. Nagamit na natin. Okay. Check natin. Dapat wala kang gadget ha. Kasi ang cellphone may gold yan. Dapat wala kang cellphone dito. Wala kang anything na metal na may ginto. Wala. Kompas lang. Wala yan. Wala namang gold to eh. Para walang diversion. Okay. So pag ganun ha, ikot yan sa gitna. Pag nagtagilid ka, pabalik yan. Ito naman sa gilid. Okay? Okay? Kung gusto mo ng long distance, birahin mo lang yan, ha? Birahin. Hatakin. Gilid tayo. Yan lang siya. Ayan, ha? Malayo ka. Ang long distance pag i-open mo. Pag malapitan ka na ng center mo, naiikot yan. Ayan, yan ang ikot niya ha. So again, parin Kimso Takida ang pwede nyo purchasean. Kasi marami nagbinta eh. Hindi kami hindi kami masabi na bili kayo dyan, bili kayo doon. Isa lang repair namin. Kung Kimso sa kay parin sister, pwede din yung Japanese one. Kung Kimso Takida, parameter, ito, aura sensor, saka pwede rin Japanese one. Ayan siya. Okay? Pag lalabas ka, hindi na ikot yan. Dito lang siya sa gitna. Okay? Lakas yan. Kasi sensor na yun. Calibrated to. Japanese company ang gumawa nito. Okay? Ayan sa bado. Ganyan ang sikreto. No? Pero before using any detectors, dapat remap. Yan ang pinakauna. Ito pang checking na lang. So sure ka na may load. Then okay ang marker, STM, okay ang pattern, okay ang area. So yun, sa pool. So pag authority to, dito na sa Team Kazay. Sila na yun. Saka pag mahits, kami na nakalam. Bawal magpakita ng mga gold sa Facebook o sa YouTube na nakuha sa hukay. Ha?
maging delikado ang inyong life. Delikado yung buhay, buddies. Pag naka-hits, sikreto lang, no? Huwag maging marites o paro-paro. Dapat sikreto. Pag nakakuha ng gold bar, huwag na mo ingay. Tayo lang nakakaalam. Secrecy, ulitin ko, what you see, what you hear, live it there. Ano nakita, ano nadinig, ano nalaman, sa atin lang yan. Iwan natin ito. Hindi na yan kakalat. Yan ang military secrecy. Hindi tayo maging bubo, ha? Pag bubo ka yun, maghambog-hambog ka, patay ka. Maraming nag-abang sa'yo. Maraming tulisan, maraming mananakaw. Ingat ka sa buhay mo. No? Warning lang ito. Pag maka-hits na, sikreto. Marami kami na naka-hits, marami din kaming napa-hits. Sikreto yan. Ganun kami ka-confidential. Okay. Na may titingnan tayo konti. Okay na yun. Na-sub ka na. So makita, no? Pwede siya diamond type. Pwede cross. Maraming triangle. Isa, dalawa, tatlo. Ito at pangatlong triangle. Okay? Dito mayroon pang marker. Yung tinatawag natin na snake head. Yan. Okay, yan. Galing dito, nasa ano na siya eh. Side 120 degrees na siya. 120 dito sa hukay natin. Ang target niyan is southeast. Okay. Laro lang. Okay. Ang southeast tatamaan yan. Ang southeast niya. Okay na. You know, 135. 315. Southeast siya makita. Dito ang isang lock na bato. Yan. Okay. Before that, pakita muna natin ang mga marker. Hidden trail market. Ito yung hidden trail marker. Baka kala nyo walay. Yan. Baka kala nyo yun lang. Okay na yun, no? Okay. Itong mga nakuha, gisalot-salot sa gilid. Okay. Ito tinatawag natin na mga bato. Bato talaga. Pero kakaibang mga kulay. Ito tinatawag natin na pula. Maritisa. Ibig sabihin, center siya pag nakuha sa tamang dig site. Okay? Yan, cutted. V-cut yan, tawag namin. V-cut. Ibig sabihin under. V-cut. Yan. Okay? Ito pa, oh. Forma nito. Kitty cat. Maganda to, parang buto. Kitty cat. Okay, kitty cat. Ito siya, almost heart. Heart, no? Bakit maraming heart? Basta Maraming treasure dito kasi may mga animal marker. Imperial area to. Yan ang may cut. V-cut pa rin yan, oh. Yan pala. Yan. Yan, oh. Perfect yan. L-type. Pagkakatin mo yan dyan, box na yan, oh. Kita lang. Yung box yan. Okay? Yan ang mga sigrito. Oh, may dot pa yan. Ito pa, ito. Parang spear. Ito pa, may isa pang heart. Hindi naman siguro square to, no? Heart ba, children? Yes po! Oh, heart daw eh. Okay? Yan ang sigrito, buddies. Ibig sabihin ng heart, wealth under. Oh, may maliit pa. Cute, oh. Patching. Ibig sabihin ng heart, wealth under. So, ang Team Kasay, swerte kasi maraming wealth dito na binabaon ng mga Japanese dati dito sa Manolo. Kaya nga si MacArthur may kampo dun eh, dun banda. Okay? Yun lang, buddies. Then, Black Phantom. Ito dito. So, si Black Phantom, salamat tayo sa pag-aris ng mga schedule niya. Look out mo lang yung tropa. sa lahat ng mga kuwan dyan, mga pulis at sundalo, Team Papa Alpha sa Surigao, salamat sa panonood palagi ng vlog ni Chris. Bansay. Bansay, thank you. Then, sa mga kumpare namin Luzon, Visayas, at Mindanao, maraming salamat kay Artipit Anchita, salamat kay Sir Joy sa Aswal. Then, Landrats, no? Kay Pink Phantom. Pink Phantom, shout out. Then, sa Team Okinawa, shout out. Kumpare natin dyan. Kumpare sa Team Solomon. Paring RD, basta dyan, Team Samurai. Okay? So, hindi namin ma-mention, pasensya na kasi limited ang oras natin. Yun lang pinapakita namin at sana may natutunan kayo. Once again, this Chris Sniper saying eat, sleep, Ay, and paring explore. Joe, paring Tata dyan. Paring Joe, paring Tata, Team Ilisi. Sila Jojo sa Kajip ng mga digger. Team Aladdin. Team Aladdin. Okay? Yun lang, buddies. At patuloy pa kami sa pag-remap eh. So, yan lang muna ngayon. Yun lang pinapakita namin na ganito ang setup pag Imperial Site. Maraming decoy marker pero maraming marker din na credible na mabasihan natin. Okay? Once again, Chris Sniper saying eat, sleep, and explore. Thanks for watching. Bansay! Bansay. Bansay! Sayonara!